Isang araw, may batang lalaki na nagngangalang Taylor na tumatakbo sa tabing dagat. Habang siya'y nagpapahinga, napansin niya ang isang babae na nagngangalang Matilda na kararating lang mula sa paglalangoy. Nilapitan niya ito at tinanong, "Hindi pa kita nakikita rito noon?" Sagot naman ni Matilda, "Tahimik ang lugar na ito kaya paminsan-minsan ay nagpupunta ako rito para magpahinga." Matapos ang kaunting pag-uusap, nagpaalam na si Matilda at umuwi na sa kanilang bahay. Kinagabihan, habang nakaupo si Taylor sa isang restaurant, lumapit sa kanya ang isang pulis. Sinabi nito, "Lagi kitang babantayan." Sa katunayan, ilang taon na ang nakararaan, si Taylor ay naaresto dahil sa isang kaso ng pagpatay. Matapos magsilbi ng ilang taon sa kulungan, pansamantala siyang nakalaya sa pamamagitan ng piyansa. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa isang aklatan. Kinabukasan, habang nasa aklatan si Taylor, dumating si Matilda na nakasuot ng salamin sa mata. Nagtanong si Taylor kung bakit. Ikinwento ni Matilda na gabing-gabi na siyang nakauwi kaya binugbog siya ng kanyang asawa. Doon napagtanto ni Taylor na hindi masaya si Matilda sa kanyang buhay may asawa, madalas siyang sinasaktan at pinahihirapan. Habang lumilipas ang mga araw, nagkagustuhan ang dalawa. Kumuha si Matilda ng isang librong may temang krimen, at bago umalis, iniabot niya kay Taylor ang isang papel na may nakasulat na numero ng kanyang telepono. Labis ang tuwa ni Taylor. Kinagabihan, tinawagan niya si Matilda at nag-alok ng pagkikita. Tumanggi si Matilda na papuntahin siya sa bahay dahil nandoon ang anak-anak niyang si Emmy, ngunit nangakong makikipagkita kinabukasan. Kinabukasan sa aklatan, dumating si Matilda kasama si Emmy. Habang naghahanap si Emmy ng libro, tumawag ang isang tao kaya lumabas ito. Hiniling niyang si Matilda na lang ang kumuha ng libro. Si Taylor ang tumulong kay Matilda. Pagkaupo nila, nagpakita si Matilda ng ilang mapang-akit na galaw sa kanyang bibig, na lalong ikinatuwa ni Taylor. Nais niya itong halikan, ngunit tinanggihan siya ni Matilda at sinabing hindi iyon maaaring mangyari doon. Sa halip, nangakong magkikita silang muli sa ibang pagkakataon. Madalas na silang magkita pagkatapos noon, at kapwa sila masaya. Ikinwento ni Matilda na madalas wala sa bahay ang kanyang asawa dahil sa trabaho, pero sa tuwing umuwi ito, binubugbog siya. Hinimok siya ni Taylor na magpa-divorce at magsumbong sa pulisya, ngunit sagot ni Matilda, "Hindi ganoon kadali. May koneksyon ang asawa ko sa mga makapangyarihang tao." Isang araw, inimbitahan ni Matilda si Taylor sa pangalawa nilang bahay. Halatang malungkot siya, ngunit sinabi niyang kapag kasama niya si Taylor, nakakalimutan niya ang lahat ng lungkot at paakit. Pagkatapos nilang magkasama, inihatid siya ni Matilda pauwi. Ngunit kinagabihan, muling tumawag si Matilda at umiiyak, binugbog na naman siya ng asawa. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Taylor, "May nabasa akong kwento, kung mawawala ang asawa mo, makakalaya ka." Ang ipinahihiwatig niya ay kung mailigpit nila ang asawa ni Matilda, maaari na silang magsama ng maligaya. Nagustuhan ito ni Matilda. Inamin niyang matagal na niyang pinaplano ito. Aniya, aalis sila ng anak niya ng 2 araw at magiging mag-isa ang kanyang asawa sa bahay, doon maaaring isagawa ang plano. Ngunit nakaramdam ng hinala si Taylor. Tanong niya, "Ginagawa mo lang ba ito para sa pera at ari-arian ng asawa mo?" Sagot ni Matilda, "Hindi. Ginagawa ko ito para sa ating dalawa. Para makalaya na ako, at makasama kita." Sa gabi ng kanilang plano, pumasok si Taylor sa bahay ni Matilda at sinubukang itumba ang asawa. Ngunit nakatakas ito, nakakuha ng armas, at muntik na siyang paputukin, ngunit bago ito makalaban, inupakan ito mula sa likod ng kasintahan ni Emmy, na siyang tumapos sa lalaki. Gulat na gulat si Taylor. Napagtanto niyang plano pala ito ni Matilda upang may sangkot siya at ang nobyo ni Emmy sa krimen. Sa gitna ng kaguluhan, iniligpit ni Taylor ang nobyo ni Emmy. Pag-uwi niya sa bahay, tumawag si Matilda. Galit na galit si Taylor at sinabing ginamit lang siya nito. Ngunit mariing itinanggi ni Matilda ang paratang, mahal daw niya ito at gustong makipagkita sa dalampasigan kinabukasan. Ngunit pagkakalabas pa lang niya ng bahay, dumating na ang mga pulis. Agad siyang tumakas patungong dalampasigan. Ngunit pagdating niya roon, nandoon na rin ang mga pulis. Laking gulat niya nang marinig na isang babae raw ang tumawag sa kanila at ibinigay ang lokasyon niya. Doon niya tuluyang napagtanto, si Matilda ang may pagkana ng lahat.
Tumakbo siya para tumakas ngunit pinaputukan siya ng mga pulis. Sa huli, si Matilda at si Emmy pala ay magkarelasyon, at ginamit lamang si Taylor at si Albert, ang nobyo ni Emmy, upang matamba ang asawa ni Matilda. Ngayon, masaya na silang namumuhay ng magkasama.